Sean's POV. Kanina pa kami dito nagbabantay pero hindi pa rin sila gumigising. Damn, seriously? Naimatay sila doon? Sobrang enjoy na enjoy nga ako eh. Wika naman ni Briggs. Binatukan ko siya dahil kinukumpara niyang sarili niya sa mga babaeng ito. They are not used to this kind of fun. Wika naman ni Apollo. Nagtataka nga ako kasi doon sa probinsya namin doon, ako nagbabakasyon sa probinsya ni Lola. Kaya alam ko yung peri-peri na yan. Imposibleng walang ganun sa probinsya nila. Nakakapagtaka na masyado ah. Bakit naman parang ang lalim ata ng iniisip mo? Tanong naman sa akin ni Briggs. Bumuntong hininga naman ako dahil sa tanong niya. Ayoko namang sabihin ang nasa isip ko. Baka pati sila ay magduda. Okay na kasi si Apollo, Astrid. Ayoko yung sirain. Wala. Naisip ko lang kung okay ba si Jen. Wika ko naman kay Briggs. Loverboy ka talaga, bro. Seryoso ka talaga sa babaeng yan? Sambit naman ni Briggs habang nakatingin kay Jennifer na natutulog. I don't know, bro. There's something special about her. Wika ko naman dahil totoo yon. Crush ko naman talaga siya pero hindi ko alam kung gusto ko siya o hindi. Minsan I kept my distance from her kasi alam ko naman masasaktan ko rin siya kapag sinabi kong nagdadalawang isip pa ako. Bro, be clear about your feelings. Baka naman masasaktan mo siya o di kaya ikaw ang masasaktan. Wika naman ni Briggs sa akin. Tumango ako bilang tugon sa sinabi niya sa akin. Totoo naman ang sinabi ni Briggs kasi kung hindi ko lilinawin baka aasa si Jennifer sa akin. Normal lang ang magka-crush pero hindi ko alam kung anong mararamdaman ni Jennifer para sa akin. Maya-maya pa, biglang nagmulat si Jennifer kaya napatingin ako sa kanya at tumayo agad. Gusto kong pigilin ang sarili ko dahil nagre-react na naman ako kaagad. Kakasabi ko lang na dapat i-clear ko ang nararamdaman ko tapos ganito agad ako makapag-react. Are you alright? Anong nararamdaman mo? Tanong ko naman kay Jen. Umiling siya, tinabot naman niya ang kamay niya. Nagdadalawang isip akong kunin ang kamay niya pero kinain ko pa rin to para naman di niya maisip na tatanggihan ko siya. Thank you. Sambit niya naman at agad siyang tumayo. Umupo siya at agad bumuntong hininga. Inayos niya ang buhok niya. Anong nangyari? Tanong naman niya. You passed out habang nasa taas tayo? Wika ko naman. Habang pinipigilang tumawa, ngunit nauna nang matawa si Briggs. Grabe ang epic nun ha. Mga weak shit pala kayo. Wika naman ni Briggs. Nasa kama siya ni Astrid. Wala namang emosyon si Astrid na nakatingin kay Briggs. Hindi ko alam anong nasa isip ni Astrid ngayon. Mahirap basahin. I'm so sorry kung di na kayo nakapag-enjoy ng dahil sa amin. Biglang wika naman ni Jennifer. It's okay. Wika ko naman habang nakangiti. Grabe, ayoko nang sumakay ulit sa Vikings na yon. Mamamatay ako. Biglang sambit ni Astrid. Natawa naman kami pati na rin si Apollo dahil sa sinabi niya. Akala ko kung anong iniisip niya dahil lang pala sa Vikings. Ano, Ferris wheel naman tayo? Sambit naman ni Miko habang nakangiti. Ayoko na. Tigilan niyo na ako sa sasakyan na yan. Wika naman ni Astrid. Natawa naman ulit kami dahil para siyang bata na umaayaw dahil natatakot sa mga sasakyan. You're cute. Wika naman ni Apollo. Bigla naman siyang tumikim dahil hindi niya ata intensyon na sabihin yon. Pwede iba na naman ang papuntahin natin? Wag na sa mga sasakyan na yon dahil nakakamatay siya. Wika naman ni Astrid. Okay, pupunta na lang tayo sa ibang lugar. Wika naman ni Apollo. Maya-maya pa tumayo na rin sila Astrid. Nagpasalamat kami sa mga nurses na nag-aasikaso sa kanila. Grabe, ilang oras ba kaming natulog sa klinik na yon? Tanong naman ni Jennifer. Mga 2 oras lang naman, wika ni Briggs. Huwag ka nang magbiro, Briggs. Sambit naman na dyan habang naiinis. Totoo naman na, kahit magtanong ka pa sa kanila, sambit naman ni Briggs. Sa susunod, kung mag-aaya kayo, huwag niyo naman kaming dalhin sa peligro. May balak siguro kayong patayin kami, wika naman ni Astrid. Bahagya akong natawa ng dahil sa sinabi niya. Minsan kakaiba din ang humor nitong si Astrid eh. Sobrang unpredictable niyang babae. Ano, Apollo? Saan na tayo pupunta? Tanong ni Liam habang bagod na bagod sa kakalakad. Sa fish tour, wika naman ni Apollo habang nakangiti. Nagdingning naman ang mata ko nang marinig ko yon. Ngayon lang ulit ako makakapasyal doon. Sige, masayang wika naman ni Jennifer at Astrid. Parang di nauubusan na energy itong dalawang ito kahit nahimatay na sila, parang wala pa rin sa kanila.
Nang makarating kami sa loob ng fish store, nagulat ako nang bigla tumili ng malakas ang dalawang babae na to. Sayang-saya sila sa nakikita nilang mga isda. Wow! Ang gaganda! I want to buy this one. Super cute naman nila. Wika naman ni Astrid habang nakangiti ng malapad at namamangha sa mga isda na nakikita nila. Makikita mo talagang sobrang inosente ng dalawang ito. Parang bago pa lang silang nakarating sa Earth eh. Parang di nila nararanasan ang mga bagay-bagay na ito. They are so innocent. Hindi ko alam kung anong tunay na pagkatao nila. Nalilito na ako. Wika naman ni Liam. Lahat kami nakatingin lang sa kanila at para bang hindi mapakali kakaturo sa mga isda. Bes, I wanna have this one. Kailan kaya ang sahod natin? Sir Apollo, pwede bang mangungutang muna ako? I want to buy fish. Sambit naman ni Jennifer. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya. Para siyang batang nagmamakaawa na mabilhan ng manika. I will buy it for you. Sambit ko na lang. Nanlaki ang mata niya sa gulat pero maya-maya ngumiti siya sa akin ng matamis. Thank you so much. Wika naman ni Jennifer sa akin. I want this. Oh, and this one also. Wika naman niya habang tinuturo ang dalawang isda. Paano natin dadalhin tong mga to? Baka mamatay lang sila at mahihilo. Tig-isa lang tayo. Wika naman ni Astrid. No, wala siyang friend. Ano ka ba? Isang malit na aquarium na to eh. Dalawa na sila dito. Wika naman ni Jennifer. Nagtingin din kami ng mga isda. Si Brix lang at Miko yung kaugali nila dahil turo din sila ng turo ng mga isda. Ano, Jennifer to? Good quality oh. Sambit naman ni Brix kay Jen. Ay, wag ka niyan Astrid. Ang pangit ng breed niyan. Sambit naman ni Miko. Iiling-iling na lang kami ni Liam kasi yung dalawa ang nagsasuggest na pumili ng isda dahil may alam silang dalawa. Ewan ko na lang kung totoo. Mukhang di naman sila mahilig sa mga isda eh. Maya-maya pa, nagaya na rin kaming umuwi kasi may pupuntahan pa kaming event. Napapangiti na lang ako dahil sa magagandang nangyayari. Di ko alam kung bakit kami agad naging close ni Apollo. Last time, para kaming aso't pusa. Bes, tara na. Magpapakain pa tayo ng mga isda natin. Masayang wika ni Jennifer habang daladala ang pagkain ng isda niya. Hintay ka nga lang, Bes. Di pa nga ako nakapaghilamos eh. Wika ko naman at tumayo na. Nakasimangot naman siya at umupo. Do you think gusto ko ni Sean? Biglang tanong niya. Ngayon ko lang narinig to mula sa bibig ni Jennifer. Di ko naman akalaing ganito ang tanong niya. Bigla ako napatingin dahil sa tanong niya sa akin. Aba malay ko ba? Hindi naman ako si Sean. La, bakit akong tinatanong mo hindi naman ako si Sean? Wika ko naman habang naglilip balm. Seryoso, Bes? Kasi nalilito na ako kung bakit. Gusto niya ba ako o hindi? Wika niya sa akin habang nakapout. Umupo ako sa harap niya habang nakangisi. Uy, tinamaan ka na ba kay Sean? Wika ko naman, habang excited na excited. No ha, I'm just confused. Wika naman ni Jen sa akin. Napakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Bakit siya mako-confuse kung wala naman siyang nararamdaman kay Sean? Bakit ka mako-confuse? Wala ka naman atang feeling sa lalaking yon, di ba? Tanong ko naman dito. Bumuntong hininga naman siya sa akin. I am so dumb. Okay, sige, aamin na ako. May gusto ko sa kanya. A little bit lang dahil ayoko na ulit masaktan. Wika naman niya sa akin. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ko dahil sa sinabi niya sa akin. Binatukan ko naman agad siya. Aray, it's so masakit ha? Reklamo niya naman sa akin. Bobo ka? Alam mo naman palang masakit. Bakit sayang-saya ka kapag pinapakitaan ka ng mga moves ni Sean? Inis ko namang wika kay Jennifer. Nakanguso siya habang di naiintindihan kung ano nga bang nararamdaman niya sa lalaking yon. Sige, ganito na lang gagawin natin. Let's see kung like mo lang siya. Yun bang gusto mo lang yung isang tao? Magkaiba naman kasi yan sa mahal mo siya eh. Wika ko naman. Napatingin siya sa akin na para bang namamangha pa siya. Grabe expert ka sa mga bagay na to. Masayang wika niya naman sa akin kaya natawa na lang ako. Lahat naman yata marunong kumilatis. Ano ka ba? Gagawa tayo ng checklist for you. I-check natin kung in love ka ba o hindi. Sambit ko naman habang excited na excited. Di ba parang weird tayo niyan? Wika naman niya sa akin. O sige, ayaw mo? Tanong ko naman.
May sinabi ba akong ayaw ko? Wika naman niya sa akin. Iiling-iling naman ako dahil sa kapilihan niya. Kuminsan bobo din tong summa cum laude namin ng college eh. Tama nga sila, kapag matalino ka sa academic, magiging bobo ka sa pag-ibig. At si Jennifer, ang best example nun. Anong iniisip mo? Tanong naman niya sa akin. Nabobo ka pala, biglang sambit ko. Nabigla naman siya sa sinabi ko. Oo, bobo ka nga pagdating sa pag-ibig. Summa cum laude ka sa college, tapos naging bobo ka lang dahil sa lintik na pag-ibig na yan? Wika ko naman kay Jennifer. Grabe ka naman, bes. Konti lang naman eh. Nalilito lang ako, tulungan mo na ako please. Sambit niya naman sa akin. Natatawa talaga ako kapag ganito si Jennifer. Akalain mo yun? Nung ako'y nagpapatulong dahil medyo mahina ako sa academic, cum laude din ako sa tulong yun ni Jennifer dahil wala akong gana mag-aral nun kaya siya minsan lang gumagawa ng mga assignments ko. Sige, let's sulat the criteria for checking. Sambit ko naman kay Jennifer. Tumango siya na para bang namamangha siya sa mga sinasabi ko. Feeling ko tuloy ako yung summa cum laude. Sa first sign na in love ka is you can stop thinking about him. Wika ko naman. Iniisip niya naman ang sinasabi ko. Hinihintay ko ang sasabihin niya sa akin. A lot lately. Wika naman niya habang nakakunot ang noo niya. Second, you know them better than anyone else. Wika ko naman kay Jennifer. Kinuha ko lang naman to sa internet. Di naman ako expert sa ganito eh. Nagpapanggap lang ako. Nope. I didn't know him better. Ang alam ko lang lagi siyang magaling magluto. Wika naman ni Jennifer habang humahagikik ng tawa. Natawa naman ako at nalagyan ng X ang number 2. Number 3. You often think about the future with that person. Wika ko habang nakangiti ng malapad sa kanya. Maybe. Kasi nagka-dream ako na nagiba namin yung kama dahil nga sa sobrang pagwasak na ng diamante ko. Natatawa niyang wika. Hyper na hyper pa siya habang kinukwento ang mga yun sa akin. Kaya chinek ko na lang para matigil siya sa kakakwento sa akin. Number 4 na tayo. You prioritize spending time with him. Wika ko naman kay Jennifer. Yeah, I did it, bitch. Masaya niya namang wika sa akin. Babaeng to, ang dali-dali talagang ma-attach. Parang ewan naman to eh. Chinek ko ulit yung nasa listahan. Number 5, you feel safe around her or him. Wika ko naman kay Jennifer. Yeah, oh my God, I think I'm in love. Excited niyang wika sa akin. Napangawi ako sa sobrang ilusyonada ng babaeng to. Number 6, you're more affectionate. Wika ko naman sa kanya. I think so. Check mo na lang yan. Wika naman niya sa akin. Are you really sure sa mga sinasabi mo? Tanong ko naman habang chinecheck ang number 6. Yeah, maybe. Naguguluhan nga ako. Wika niya naman sa akin. Diyos me, parang wala ding kwenta itong ginagawa namin dahil di naman pala sigurado. Sambit ko naman at sinara ang notebook. Inayos ko ang aking upo at dali-dali naman akong tumingin sa kanya. Ganito ang gagawin natin. What if ikukulong ko kayo sa isang kwarto para may conversation kayo na galing sa puso ninyo? Wika ko naman kay Jennifer. She feel thrilled and excited of what I say. Okay, Astrid. So maybe, magta-try ako na isang dress para sa gagawin natin? Masayang wika naman sa akin ni Jennifer. But before that, we need some help. Wika ko naman at agad tinawagan si Miko at Briggs. Silang dalawa lang maaasahan pagdating sa kalokohan. Masyado kasing seryoso si Apollo at Liam. Hello, nasan ka? Tanong ko naman kay Briggs. Bakit miss mo ko? Sus, wag mo na akong paasahin. Sambit niya naman sa akin. Lah, manahimik ka. Punta ka nga sa kwarto ko, isama mo si Miko. Wika ko naman. Oy, bata pa kami, Astrid. Huwag mo namang bahiran yung pagiging inosente namin. Wika naman ni Miko. Napapikit na lang ako dahil sa sinabi niya sa akin. Ano bang sinasabi mo dyan? May plano ako. Kailangan ko lang ng tulong ninyo. Sambit ko naman sa mga ito. Para kasing mga baliw. Wait lang, nagpapakain pa ako ng isda ninyo? Sambit naman ni Briggs at ibinaba ang tawag. Ngumiti ako dahil maganda ang plano na ito. Panigurado, masasagot din ang tanong na dyan dito. Grabe, ang pangit naman na naisip mo. Sambit naman ni Miko sa akin. Nandito na kami ngayon sa bahay kubo. Lumayo kami kay Jennifer dahil gusto ko na magiging surprise ang lahat ng plano namin.
Dali-dali naman kaming gumawa ulit ng plano. Ano ka ba naman, Miko? Need natin ng plan A at plan B. Wika din naman ni Berks at kinuha niya sa akin ng coupon bond. Ito, plan A. Yung kay Astrid, tayong maglalagay kay Sean sa kwarto. Tapos ipasok din natin si Jennifer doon. Wika naman ni Berks. Ang galing mo naman, Berks. Para kang gumraduate ng with honors nung high school pa lang tayo ah. Wika naman ni Miko habang sobrang saya. Iiling-iling na lang ako dahil sa dalawang ito. Ang plan B naman, yung mga nasa isip mo na mag-set up ng date, parang blind date para masaya. Wika naman ni Bricks. Tama yan. Wika naman ni Miko. E di sana kayo na lang yung nagplano, nahiya naman ako. Wika ko naman sa dalawang ito. Ano ka ba, sweetheart? Huwag ka na nga magtampo dyan. Sambit naman ni Bricks sa akin. Para kang sira eh. Ano, G na ba tayo? Wika ko naman sa kanilang dalawa. G! Sigaw nilang dalawa at agad naman na kaming nagtungo kay Jennifer. Ano na? I am so excited. Wika naman ni Jennifer habang nakangiti ng malapad. Lah, ikalma mo yung pagiging higad mo, bes ha? Nakakaya sa mga kasama natin. Wika ko naman kay Jennifer. Bahala sila dyan. Di naman kagapuhan yung dalawang yan eh. Wika naman ni Jen. Aray! Naku, napakasakit naman ang ginawa mo. Sigaw ni Miko. Umupo pa sa sahig si Bricks habang nagkukunwaring nasasaktan. Hindi ko alam anong nakain ng dalawang ito. Ang kukulit. Palagi nitong kasama ang sakit ng ulo mo dahil sa mga to. Uy, umupo naman kayo dito para kayo mga ewan dyan eh. Sambit ko naman sa dalawang to. Eh kasi, ang sakit magsalita ng babaeng yan. Hindi na nga kami tutulong, suyuin mo kami. Nagmamaktol na wika ni Bricks. Tumayo ako at babatukan silang dalawa. Pinapahirapan pa ako eh. Aray naman. Reklamo naman nila at dalidari na umupo sa upuan. Ito yung plan A ko. Ito naman yung plan B. Wika naman ni Bricks habang pinapakita yung sketch niya na parang kalmot ng pusa. Di ko maintindihan yung sketch mo. Reklamo naman ni Jen. Ano ka ba naman? Intindihin mo. Ines na wika niya dahil kanina pa siya nag-explain kay Jennifer. Eh di ko nga maintindihan yung sulat mo eh. Pangit pa ng drawing mo. Bakit naging stickman kami ni Sean? Laki-laki pa ng ulo ko dyan eh. Ines na wika na Jennifer. Akin na nga lang yan. Wika naman ni Miko. At agad siyang nag-sketch. Ito ha. Tingnan mo yung star na yan. Ito. Yung kwarto tapos kita mo to. Dito ang kwartong pinagkukulungan namin kay Sean. Yung may clover na design. Tapos ikaw Astrid yung maglalak para di sila makalabas. Wika naman ni Miko. Tatango-tango kami dahil sa explanation ni Miko. Bakit kay Miko ang pangit din naman ang drawing niya? Bakit naiintindihan nyo? Eh may bias yata kayo eh. Wika naman ni Bricks habang nakanguso pa. Pasensya na bro, ganyan talaga basta gwapo. Wika naman ni Miko sa kanya. Di na ako sasali. Wika naman ni Bricks habang nakatalikod sa amin. Ano ka ba naman, Bricks? Sige, magpapaturo ko kay Sean na magluto. Tapos lulutuan kita kapag marunong na ako. Wika ko naman kay Bricks. Ayoko. Bakit kaya ng lasa ng mga niluluto mo? Sambit niya naman sa akin. Nakasimangot agad ako dahil sa sinabi niya sa akin. Bili mo na lang ako ng ice cream. Wika naman niya sa akin. Sige. Sambit ko naman kaya ngumiti naman siya at nakisalin na rin sa pakikinig kay Miko. Ilang minuto lang natapos na rin si Miko sa pag-explain sa amin. Agad kaming tumayo at nagpunta na muna kami sa loob ng kwarto namin para aayusan ko sa Jennifer. Si Miko naman at Bricks pinuntahan na si Sean. I'm so ready. Kahit di ka na magtanong, I'm so ready. Wika naman niya sa akin. Ikalma mo naman yung sarili mo. Makakalain naman ni Sean, easy to get ka. Wika ko naman kay Jennifer habang nilalagyan siya ng foundation sa mukha. Okay na yan, naisipin niya. Naisip tugat lamang ako. Ibubuk akong aking bulaklak at ipapasok ang kanyang little boy. Sambit na Jennifer habang nakangiti. Binatukan ko siya agad dahil sa iniisip niya. Joke lang naman yan eh. Iko-close ko yung diamante ko. Sobrang swerte ata ni Sean pag first date pa lang. Wasakin niya agad ang diamante ko. E di parang nagmimina na rin siya. Wika naman ni Jennifer. Ewan ko na lang sa'yo, bes. Ang bibig mo, baka mapasukan niya ng langaw sa kada daldal mo. Wika ko naman kay Jennifer. Ayoko sa langaw. Ang gusto ko yung mahaba at matigas ang papasok dito sa bunganga ko. Wika niya naman sa akin.
Napatingin ako sa kanya sa sinabi niya at natatawa naman ako. Uy, green-minded ka naman, bes. Ice candy yun ha, mahaba na matigas. Wika naman niya. Oh, meron ba akong sinabi? Wala naman na. Natawa lang naman ako. Wika ko naman kay Jennifer. Pero ba, bes, para sa akin this day is a very big day. Wika naman niya. Bakit? Tanong ko naman habang nakapamewang at nakataas ang kilay. Dahil for the first time, naging excited ulit ako sa gantong bagay. Kala ko hindi na ulit ako magkakaroon ng butterfly sa tiyan ko. Wika naman niya sa akin. Yan ba yung may larva sa tiyan? Tanong ko naman kay Jennifer. Anong larva? Sambit niya naman habang nagtataka sa akin. Larva na tumatambling sa tiyan kapag nandito si Apollo. Wika ko naman kay Jen. Loh, butterfly yan, hindi yan larva. Wika naman niya sa akin. Larva yun, dahil parang sumisipa. Wika ko naman kay Jennifer. Bata na yun pag sumisipa, di na yun larva at butterfly. Sambit naman ni Jennifer sa akin. Natawa na lang kaming dalawa dahil sa conversation namin. OMG, isa ka ng ganap na dalaga, bes. Sigaw niya naman. At bakit? Bata ba ako sa paningin mo dati? Wika ko naman kay Jen. Kasi naman, ramdam mo na yung butterfly in the tummy. Wika naman niya sa akin. Minsan talaga, walang sense sa mga topic namin ni Jennifer eh. Manahimik na nga lang tayo. San sana nagpupunta yung mga sinasabi natin eh. Wika ko naman kay Jennifer at niyaya ko siya na umalis na at pumunta na sa venue kung saan gaganapin ang plano namin. Kinakabahan akong bigla at parang natatain naman ako at naiihi. Wika naman niya sa akin. Manahimik ka dyan? Sambit ko naman kay Jen. Nagtungo kami agad sa venue. Nang makarating naman kami doon, bigla namang natumba si Jennifer dahil sa sobrang kaba. Tiningnan ko na lang siya at natawa na lamang. Mahinang nilalang ka pala eh. Wika ko naman.